Maligayang pagdating sa From Sander PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon. Sama-sama nating pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Magandang araw po sa inyo. Tawagan niyo na lang po akong Marie. Hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. Hindi para humusga ang mga tao, kundi baka lang may ibang katulad ko na makaka-relate. 6 na taon na po kaming kasal ng asawa ko. Pero bago pa kami ikasal, nagkaanak na kami ng isang lalaki. Kaya ngayon, 6 years old na ang anak namin. Simulat sa pulpo ng pagsasama namin, nakatira kami sa bahay ng mga magulang ko. Ako lang po ang kaisa-isa nilang anak, kaya natural lang siguro na gusto nilang kasama kami. Pareha po kaming may trabaho ng asawa ko. Pero magkaibang kumpanya at lugar. Ako umuuwi araw-araw. Siya naman, tuwing Sabado at Linggo lang kung makauwi. At minsan pa, late. O di kaya ay hindi umuwi kung may lakad daw sila ng mga kaibigan niya. Hindi po ako mapili. Hindi rin ako mahigpit sa pera. Half lang ng sahod niya ang binibigay niya sa akin. Yung isa, yung kalahati, sa magulang niya raw. Naintindihan ko yon. May trabaho rin naman ako. At ayoko rin na para kami nag-aagawan sa sahod. Ang ayaw ko lang talaga, paulit-ulit, taon-taon, parang ako lang ang gumagawa ng lahat. Pagdating ng asawa ko tuwing weekend, madalas ay may dalang alak, iinom sila ng tatay ko. Okay lang naman sana, pero lagi siyang lasing. At kapag niyaya ng barkada, mas inuuna pa niya yon kaysa sa pamilya niya. Mabibilang nga lang sa daliri sa kamay kung ilang beses namin lang siya nakasama sa tuwing kakain at mamamasyal sa labas. May bisyo rin siyang sigarilyo. Hindi rin siya maaasahan sa pag-aalaga sa anak namin. Kapag iniiwan ko saglit, makikita ko na lang pareho silang nakatutok sa cellphone. Anak ko nanonood ng YouTube. Siya naglalaro ng ML. Hindi ko naman siya kinukulangan sa paalala. Pero parang sanay na siya na ako ang gumagawa ng lahat. Hindi siya tumutulong sa pagkain, sa gastusin, sa mga simpleng bagay. Ang katwiran niya, binibigyan naman kita ng kalahating sahod ko, ikaw nang bahala. At dahil sa pagod at paulit-ulit na gantong sistema, dumating ako sa puntong napagod na ako. Noong una, sinubukan ko pa siyang kausapin. Pero habang tumatagal, parang nawalan na ako ng gana. Hindi ko na siya pinipilit. Hindi ko na siya pinapalapit. Hindi na rin kami nagkikiss. Hindi na rin kami nagsisiping. Kaya naman nagagalit siya, pero wala na kasi akong nararamdaman na dahilan para ibigay ko pa ang katawan ko sa kanya. Oo, magkasama kami sa isang bahay. Pero hindi bilang mag-asawa. Parang magkapatid na nga lang kami. Walang lambing, walang koneksyon, wala. Nakita ito ng mga magulang ko. Kinausap pa nila ako, sabi nga nila, "Anak, asawa mo yan. Huwag mong baliwalain." Pero hindi ako sumagot. Hindi nila alam, ilang taon ko ring sinubukang intindihin, alagaan, at intindihin pa ulit. Pero napagod ako. At saka, ang totoo, na-fall out of love na ako. Ang nakakatuwang bahagi, nang tila wala na akong pakialam, saka naman siya nagbago. Unti-unti ko ngang napapansin mas madalas na siyang nagkukusa. Tumutulong sa bahay, nag-aalaga sa anak, nag-e-effort. Pati mga magulang ko napapansin. Sabi nga nila, "Nagbabago na yung asawa mo." Pero huli na. Hindi ko na maramdaman yung kilig,
Wala na akong hinahanap, wala na akong inaasahan. Hindi ako nakahanap ng ibang lalaki. Wala akong ka-fling. Wala akong kausap sa chat. Wala. Masaya na ako sa trabaho ko, sa bonding kasama ng anak ko, at sa mga katrabaho ko. Paglabas-labas namin ng aking anak at mga magulang ko para mamasyal, sa pag-check out ng item online, sa pagbubukas ng parcel, sa bawat simpleng kaligayahan na ako lang. Ako at anak ko, mga magulang ko, ang kasama. Minsan, naiisip ko, mali ba ako? Makasarili ba? Kasi nandyan siya ngayon, nagsisisi. Pero hindi ko naman pinilit ang puso ko. Hindi ko rin masabi sa mga magulang ko kasi alam kong magagalit sila. At lalong-lalo na, ayokong lumaking walang ama ang anak ko. Pero ngayon, heto ako. Nasa isang relasyon na walang damdamin. Kasama ang taong dati kong mahal pero ngayon estranghero na sa puso ko. Nasanay na lang akong wala siya kahit nandyan siya. Hi Marie! Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Alam kong hindi naging madali para sa'yo ang ilahad lahat ng yan. Ramdam ko ang bigat ng mga taong mong piniling manahimik, magtiis at mag-alaga. Hindi lang sa anak, kundi sa buong sitwasyon. Hindi ako narito para husgahan ka dahil alam ko na wala namang perpektong magulang, asawa o relasyon. At sa bawat desisyon na ginagawa natin, may dahilan. Minsan, hindi agad nauunawaan ng iba. Pero hindi ibig sabihin na mali. Mula sa kwento mo, malinaw na pinilit mong intindihin, tanggapin at umasa. Pero tao ka rin, napapagod, nasasaktan, nauubusan. Hindi selfish ang maramdaman mong parang wala na. Lalo na kung paulit-ulit kang nasasaktan o hindi pinahalagahan noon. Ang hirap kasi ng gantong sitwasyon. Lalo na kung may anak. Iniisip mo palagi ang ibang tao bago ang sarili mo. Pero ang tanong ngayon, kamusta ka talaga? Masaya ka pa ba bilang ikaw? Hindi lang bilang nanay o asawa. Ang importante, hindi mo minamadali ang mga desisyon mo. Hindi ka agad sumuko. At kahit pa wala ka nang nararamdaman ngayon, hindi mo pa rin winasak ang buong pamilya. Pinili mong manatili para sa anak nyo. Ang bigat din nun, Marie. Pero sana, huwag mo ring kalimutan ang sarili mo sa proseso. Hindi lang dahil may anak kayo, ay kailangan mong itago ang totoo mong nararamdaman habang buhay. At kung sakaling dumating ang araw na kailangan mong mamili para sa kapakanan ng sarili mong katahimikan, sana huwag mo ring ikonsidera yon bilang kabiguan. Minsan kasi, ang tunay na pagmamahal sa anak ay hindi lang sa pananatiling buo ang pamilya, kundi sa pagiging totoo at sa pagpili ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Kung may pagbabago man sa asawa mo ngayon, magandang senyales yon. Pero wag mong madaliin ang puso mo. Hindi yan switch na pwede mong i-on uli. Kung darating ang araw na mabubuhay muli ang pagmamahal mo sa kanya, edi salamat. Pero kung hindi rin kita masisisi. Ikaw lang ang makakaalam kung saan ka magiging totoo at payapa. Nandito lang kami para makinig, hindi para humusga. Ingat ka palagi, Marie. Sana, tuloy-tuloy ang mga munting bagay na nagbibigay saya sa'yo. Ang anak mo, magulang mo, trabaho mo, at mga simpleng moment na tahimik pero totoo. Kung naantig ang puso mo, paki-subscribe ang aming channel. At huwag niyo rin kalimutang i-like, mag-comment, at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari kang mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.